Merry Christmas din po, Bibi Sara, at maraming salamat at nandiyan ka at tinutulungan mo ang bansa. Hindi katulad ni Pangulo, wala talagang aasahan. Ito, ulit. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw at maligayang Pasko Yun. sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Salamat po. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Yan. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan. Thank you rin po, Bibi Sara. At Merry Christmas and Happy New Year. At kay Tatay Digong especially. Kasi alam natin na walang celebration o walang Noche Buena doon sa dahig. Pero andun naman si Kitty at si Madam Hanelet. So sana happy kahit papano. At ang hiling ng ating kababayan na makauwi na si Tatay Digong. Pinatatayong pugante, pugante? Pinatatayong bahay ng pugante. Pugante na tawag nila, no? Di ba? Hinihilalang taguan ng pera. Anak kayo ng tipakulong. Hintayin nyo yung balik ni Saldico. Lahat kayo, idadawit na niyan. Pinaghihinala ang pagtataguan ng pera ang naudlot na ipinapagawang bahay ni dating Ako Bicol Party List Representative at ngayoy itinuturing ng pugante na si Zaldico sa Forbes Park, Makati City. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nahinto ang konstruksyon nang pumutok ang issue ng flood control scandal. Hindi pa nila ito naiinspeksyon, ngunit batay sa kanilang paunang investigasyon, napag-alamang hindi umano parking space ang binubuong basement ng bahay na ito. 5-story basement together with this application. The 5-story basement, we always assume that it is for parking, but it is to our knowledge that it was going to be used for storage of money. Grabe, no? Grabe yung conclusion mo, boss. Nakakabili ba, no? Ano kaya galit nito kay Saldico? Mr. Saldico, gawa ka na muli ng video, ha? Tapos, birahin mo ng birahin yung mga bumibira sa'yo. At dagdagan mo pa yung pagbubunyag mo. Ano naman yung plano ng mga mandorobo? Mandorobo at dumodorobo. Mga dorobo, lahat isiwalat mo, Mr. Saldico. Para mas maganda. Eto, si Miss Saba Queen, binira ni kay Atty. Topacio. Bakit kaya? Kain suka ka. Tarantado ito. Agoy. Kain suka daw nakalagay dito sa title. Kain suka ka, Layla. Agoy. Pasok natin. Alam niyo naman yun. Walang ibang ginawa yun kundi bumira kay Tatay Digo, kay Bibi Sara. Ngayon, di ba sila naghain ng mga impeachment? So, papasok na ho ang January.
6 days to go. Oh, abangan nyo kung ano na naman eksena nila. Kain suka ka, Laila! Ha? Oh my God. Ano? Ha? Puro ipokrito kayo. Tindi nyo! Tindi nyo! Isang molde nyo ni Rizzo Ontiveros At saka ni Chel Jokno. O magalit ka na, Laila, sa akin. Napaka-ipokrita mong tao. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa iyo. Kung bakit, hinihintay ko lang idemanda mo o sasabi mo, magdedemanda ka ha? Oo. Baka hindi mo alam. Ha? Noong may mga testigo sa iyong bilanggo, nung nakakulong ka, ha? Sabi mo, iyang mga taong yan ay walang kredibilidad. Sabi niya, bakit daw? Yan ay mga bilanggo. Bakit si Madriaga ay credible? Kapanipaniwala. Yung mga testigo mo sa alaban sa iyo, hindi ka panipaniwala. Samantalang pareho sitwasyon nila, bilanggo, convicted. Bakit? Yun ang ipaliwanag mo. Bago mo buksan ang iyong pakpak at kupkupin si Ramil. Ano ngayon? Diba? Kain suka ka, Laila. Ha? Oh my goodness. Ano? Ha? Alam mo, eto na, sumagot na si Vice President Sara Duterte dun sa mga pahayag laban sa kanya nitong si Ramil. Ramil. Talaga? Kaya naging Ramil kesa Ramil. Kasi di ba sabi ni Laila de Lima, Opo. I am taking him under my wing. Wow. Kupkupin daw niya si Ramil. Wow. Kasi I like kaya para ma-take ni Laila de Lima si Ramil under her wing, Yeah. she has to spread her wings. Oo. Dapat ibuka niya ang kanyang mga pakpak. Ayun na naman Pakpak! Oo, ibubuka Wag mo ang nang pakpak. i-accent. Pakpak niya! Ano ba sabi ko? pakpak. Ibubuka ang pakpak ni Laila de Lima upang ikup-kup niya, kupkupin niya si Ramil. Wow. Alam niyo, si Laila de Lima, magalit ka na, Laila, sa akin. Napaka-ipokrita mong tao. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa iyo, baka hindi mo alam. Noong may mga testigo sa iyong bilanggo, Yan. nung nakakulong ka, sabi mo, iyang mga taong yan ay walang kredibilidad. Sabi niya, bakit daw? Yan ay mga bilanggo. Yan tama. ay mga convicted ng mga krimen. Kaya lamang yan ang nagtitestigo laban sa akin. Sabi mo yan, ako hindi naniniwala. Sasabihin ko, kung bakit, hinihintay ko lang idemanda mo o sasabi mo, magdedemanda ka ha? Oo. Sasabihin, sinasabi mo, bakit? Sabi mong walang kredibilidad itong mga bilanggong ito na tumitestigo laban sa'yo. Sapagkat sabi mo, lahat gagawin yan para magkaroon ng kasunduan sa gobyerno upang sila ay maligtas sa kanilang sentensya. Sinabi mo yan! Huwag kayong maniwala sa akin, mga tagapakinig. I-fact check nyo ako. Tama. I-google nyo yung sinabi ni Laila de Grabe Lima. niya yan, tama. Paulit-ulit niyang sinasabi yan. Ngayon, si Madriaga ay nakakulong, bilanggo. Siya ay convicted, kidnap for ransom. Hala. Katulad ng isang testigo sa iyo, bakit si Madriaga ay credible? Kapanipaniwala, yung mga testigo mo sa alaban sa iyo, hindi ka panipaniwala, samantalang pareho sitwasyon nila, bilanggo, convicted ng capital offense na habang buhay na pagkukulong ang sentensya. Bakit? Yun ang ipaliwanag mo. Bago mo buksan ang iyong pakpak at kupkupin si Ramil. Ano ngayon? Diba? Kain suka ka, Laila. Ha? Oh my goodness. Ano? Ha? Isang molde nyo ni Rizzo Ontiveros At saka ni Chel Jokno. Puro ipokrito kayo. Agoy. Tindi nyo! Agoy. Oo. Kain suka ka. Pahiya ito si Lamil. Talaga mahilig talaga siya sa mga ano, no? Ayun, sabi sa video pag binuka mo yung pakpak mo, ano kuha nyo? Mahilig pala yun. Oo. Ramil, dati Jonel. Agoy. Ibabagsak si BP Sara bago mag-2028. Tama. Yan ang plano ng mga kamakaliwa.
Yan din ang plano nila Balulong para may tangkang pagtakbo si Balulong, baka manalo daw, siya ang presidente. O kaya naman yung amo nila na si Virus sa mga kaliwa, mangibabaw. Mali. Hindi ho kayo aabante. Kahit anong gawin niyo, na pagsira, kay VP Sara, wala yan. Universe na nagsasabi, babae ang susunod na presidente. At yun ay si VP Sara na. Wala nang iba. Ano ang sabi dito? Pasok. Ang nakikita kasi natin, yung mga district engineers, the reason nagsusoli sila ay bahagi doon sa nire-require ng DILG and DOJ na magsoli para mapasok sila doon sa witness protection or ma-consider din sila bilang mga state witness. So mayroong ganong klaseng setting. Itong mga district engineers are already charged, kumbaga, or seriously considered na sila po ay magiging bahagi or magiging respondents sa investigasyon or magiging akusado doon sa actual na kaso. With Undersecretary Cabral, wala pa pong ganung pinag-uusapan, although nakikita natin na nararamdaman na niya na papunta na nga doon sa point na kailangan may pananagutan dito. So iba yung trato talaga sa kanya because she's not yet slated to be a witness. Yun. Mr. Madriaga has everything to gain pag kinagat yung sa affidavit niya, di ba? Posibleng gagawin siya not just as a witness against VP Sara in impeachment proceedings, but in other proceedings as well. Considering na yung mga tao sa likod nito ay posible rin magdala ng impormasyon na yan sa ICC, to a criminal investigation, yung mga ganyan. So Mr. Madriaga has everything to gain. Pwede siya mag-negotiate ng kanyang pagkakalaya, tama po kayo doon. Or other benefits, pag nakakulong, nakaihiwalay siya from the general population and so on. So maraming pwedeng benepisyo sa kanya. At puro kasiraan lang on the part of VP Sara because as we know, yung mga sinasabi ni Mr. Madriaga ay kinakapitan din ng mga troll farms. Kumbaga, to keep reiterating it, kahit na-debunk na at lahat, uulitin lang yan ng uulitin with the end in view na ipababa ang kanyang ratings for 2028. Totoo po yan. Ngunit ang pagturing natin sa isang lugar kung saan mayroong corpus delicti, mayroong krimen na nag-occur, maaari pong i-seize ng mga kawani ng gobyerno o ng law enforcers natin ang ebidensya that can be found on the scene. However, dahil private property pa rin yan at if the deceased has family, maaari pong hingin yan ng pamilya. And dahil nga may ownership, may establish yung ownership dyan. Kung hindi rin ma-establish ng mga law enforcers ang evidentiary value nung hinahawakan nila, kailangan talagang i-turn over yan. Opo. Yung mga circumstansya, yung mga lumalabas ngayon sa social media, sa pag-aanalisa nyo po, attorney, nagtutugma po ba? Kasi isa sa mga nagtataka yung ating mga kababayan. Kasi di ba, meron lumabas na video, tinatanong siya na ano ba yung greatest fear niya, yung phobia niya. Ang sabi niya, heights. Nagtataka sila, bakit doon siya nagtambay doon sa bangin? Yung mga ganun po na mga katanungan po, attorney. And kung kayo po ang tatanungin, doon sa mga available ngayon ng mga information na mga lumalabas, kumbaga, masasabi na ba natin na parang nagtutugma itong lahat ng mga pangyayari or mas marami pang mga katanungan po ang lumilitaw? Ang tingin ko tama na maraming katanungan dahil nga kukonti or kulang ang impormasyon na nilalabas ng ating gobyerno, particular na dito ang DILG. Hindi rin lang po yun, no? Hindi rin lang sa kakulangan ng impormasyon, kundi sa source ng information, in this case, si Secretary John Vic Remulla, it is possible na kaya dumadami ng mga katanungan ay dahil nga hindi pinagkakatiwalaan ang source of information.
Ngayon, yung mga speculation na naririnig natin or yung mga katanungan, marami naman sa kanilang may basis. Pero in order for us na bigyan ng bigat yung mga katanungan na yon, i-build up yung scenario. So, halimbawa, ang fear of heights, relevant po ba ito kung it was a suicide? Kung a suicide, would the fear of heights, which equates to a fear of harm or a fear of death, still be relevant kung ang purpose ng tao ay to harm themselves? Diba? On the other hand, kung walang intensyon na mag-harm ng sarili, then yung position niya at that point might be questionable. Diba? Pwedeng isipin ng mga tao na baka pinipilit na nandun siya sa lugar na yon, baka mayroong ibang tao na pumilit na magtambay siya doon sa lugar na yon. So yung mga questions, nakikita natin dahil nga sa kakulangan ng impormasyon, they can build up scenarios and this is perfectly acceptable dahil nga marami pang mga katanungan ang hindi na-address ng ating mga government officials na who feel the need na maggawa kaagad ng conclusion. Sa totoo lang, hindi kailangan madalian magsabi sa publiko ng conclusion ng cause of death kung kulang pa ang ebidensya o kung marami pang mga katanungan that remain unanswered. Tama kayo. Ang premise ninyo dito is wala siyang kaso, walang kasong nakahain sa kanya. And in fact, wala siya dun sa mga listahan ng mga recommended to be charged later on. So again, magtatanong ang publiko. May information gaps dito na kailangan punuin. Opo. Dito naman po sa, kumbaga, sa side po ng atin pong pamahalaan, dito po sa pag-appreciate ng, halimbawa, yung mga district engineers ngayon na possible na maging witness or star witness nila or may sa ilalim sa WPS kasi may mga restitution, nagsoli ng pera, ganito, ganyan. Yung pag-appreciate ng gobyerno doon sa kanila, dito po kay Yusek Cabral, kasi siya po yung undersecretary na may hawak at may alam pala ng mga insertions na ito. Bakit parang iba yung treatment ng gobyerno doon sa mga district engineers dito po sa kanya, attorney, sa nakikita niyo po? Well, ang nakikita kasi natin, yung mga district engineers, the reason nagsusoli sila ay bahagi doon sa nire-require ng DILG and DOJ na magsoli para mapasok sila doon sa witness protection or ma-i-consider din sila bilang mga state witness. Nako, ayun na. Ganun pala yun. Si Diskaya hindi nagsoli, so diretso sa loob. Yung mga nagsoli, baka maging state witness. Sino naman ididiin nila? May ididiin pa ba sila? Wag niyo na paandaran ng Pilipino. Alam na nila lahat ng mga pelikula na yan. Mahirap lang, no, kahit booking na sila, papaikot-paikutin pa rin nila ang taong bayan. Ang hirap, di ba? Ang saklap, no? Yan yung mga malalaking issue ng gobyerno. Alam niyo, maganda sana ang gobyerno kung maayos lang namumuno, no? Yung parehas lang sana, fair lang ba? Parang walang magnanakaw, walang mag-iisip na ikurap yung mga bagay-bagay, di ba? Yun ang maganda sana. Kaso, ang problema, bago sila tumakbo, talagang yun ang pakay nila, magnakaw, walang tigil sa pagnanakaw. Kaya gumagastos siya ng mga malaking pera para sa eleksyon, dahil gusto nilang magnakaw. Kaya kung umabot sa video na ito, Merry Christmas po ng bonggang-bongga, at sabihin niyo kung saan lugar kayo para alam natin kung saan nakaabot. Merry Christmas, hashtag niyo sa dulo kung umabot sa video na 'to. Hanggang sa muli, at like and share, mag-bell all ka para makatanggap ka ng notification. Bye-bye.